Sa gitna ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects, sinusulong sa Senado ang panukalang magbubuo ng Independent People's Commission o IPC. Kung ano ang papel nito at kung sino-sino ang mga sumusuporta sa panukala, alamin natin sa report ni Carlene Latuna. Carlene. Umani ng suporta mula sa mga kasalukuyan at dating mambabatas ng Senate Bill No. 1215 o ang Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025. Sa pangunguna ni Senate President Senador Tito Soto III, layo ng panukala na magtatag ng non-partisan at independent commission na mag-iimbestiga at magderekomenda ng mga panukala upang malabanan ng korupsyon, maling pamamahala at kapabayaan sa mga infrastructure project. 5 miyembro ang inaasahang bubuo sa komisyon, kabilang isang retired Supreme Court o Court of Appeals Justice na magsisilbing chairperson, isang certified public accountant, civil engineer o architect, kinatawan ng non-governmental organization at isang akademisya na may kasanayan sa public administration o economics. Sa pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights hinggil sa panukala, nagpahayag ng suporta si Committee Chair Senador Kiko Pangilinan, maging ang mga resource person na sina dating Senate President Franklin Drilon, retired Chief Justice Reynato Puno at Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Ayon kay Pangilinan, mas magiging malaya at malakas ang IPC kaysa ICI. Ipinanawagan naman ni Puno ang pagpasa nito at binigyang diin na dapat ay truly independent ang itatatag na komisyon. Para naman kay dating Senate President Drilon, dapat magsilbi lamang bilang fact-finding body na may limitadong termino ang IPC. Dapat rin anya na hindi mag-overlap ang constitutional powers nito sa ombudsman. Pinanggit rin ni Drilon na mabubuwag ang ICI kung maisa sa batas ang Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025 dahil sa degree of formality. Carlene Latuna, Newslight.